Solid yun. May salamin pa. Ela. Grabe, nakakalula. Ay, grabe. Ang lawak. Ito talaga eh. Proud na proud eh. Yun, nandiyan yung service. Gamit natin ngayon ang Suzuki Avensis. Masayang ginagamit itong motor na to kasi masaya rin siya. Ang nagustuhan ko sa motor na to is meron siyang gulay board, may mga bulsa rin siya. Yung fuel cap niya is dito siya sa likod. Ang top trim pupuntahan natin ngayon ay sinuggest lang ng aking follower. Shoutout kay Sir John Tubera. Ang unang pupuntahan natin is High Ridge. Pangalawa is Eden Solais. At ang pangatlo is Amaya View. Dito nga pala tayo nag-check-in sa Hammerson Hotel. At ang distansya mula dito sa hotel ko 4 kilometers lang, 10 minutes away. Okay, let's go. Yung panel gauge ng motor na to is parang pang Raider eh, no? Parang pagtatanggalin mo, isuhugutin mo na lang dito eh, no? Gustong gusto ko yung shape ng side mirror ng Suzuki. Ganito rin yung sa Raider eh. At ang bright ng kulay ng motor, parang Ford Raptor. Dito sa loob ng Cagayan de Oro City, lalo na sa town nila, medyo nakakalito kapag hindi ka pa sanay. Kasi puro one way, tsaka marami dito no turn left. Tapos ang daming nanguhuli, lalo na pagka rush hour. Nakapanibago din yung mode of transportation nila. Meron din silang jeep, pero madalas yan, no, mga motorela nakasya 10, hindi pa kasama yung driver. Okay, dito naman sa Avensis, mas gusto ko yung talbog niya sa lubak. Hindi mabilis yung pagbalik ng bounce. At dahil maliit ang kanyang gulong, pag aarangkada ka, ang lakas ng puwersa din eh, no? Ito ay 125cc lamang, pero yung arangkada malakas din. Kahit na maliit ang makina, nag-adjust yung gulong para may lakas pa rin. Sa sitting position, parang nakaupo sa upuan ng eskwela. Tapos may table sa harapan, nakapatong yung dalawang kamay mo. May kataasan yung manibela niya, kaya pag bigla kang liliko, lalo na sa traffic, mapuwersa yun, no? Kumbaga maliksi siya sa traffic. Uy, GTR oh. Tulad nito, paakyat. Pero okay naman. Huwag ka lang mag-expect na parang puwersa na dekambyo. Kailangan mag-adjust kasi yung RPM, yung CVT para makaakyat siya. Hindi kasi siya nakakapag-shift ng biglaan. Talagang gradually, magbabago lang yung speed, ganun. Alam mo yung pitik ng suspension ng motor kapag magaan siya, di ba? Mabilis, matalim yung talbog. Pero dito, parang ang bigat niya. Siguro dahil yung tangke niya is nasa likod, nagdagdag siya ng bigat sa likod. Kaya yung pitik niya pabalik, hindi ganun kabilis. Feeling mo para kang may angkas sa likod. At saka dahil maliit yung mags, malaki yung gulong niya, yung bounce sa kalsada na-absorb ng gulong. Parang donut yung gulong nito eh. Meron pa siyang maliit na visor dito na pang aesthetic. Ito na yung High Ridge. Pipicture lang ako dito dahil dayo lang ako. Ayon dito, ito ay residential area, kaya magdahan-dahan tayo. Parang Baguio yung pinupuntahan ko ngayon ah. Halimbawa, napahinto tayo sa paakyat, kunyari traffic, kapag ginas natin yung motor, may puwersa eh, no? Ayun, mataas pala talaga to, kaya pala tinawag na High Ridge. Mapuno pa, ang presko, tsaka dito pa lang oh, ang taas na niya. Tapos may pasiko pang ganyan oh. Wow, basic na basic sa Avensis, hindi nahihirapan sa akyatan, no? Gusto ko na siya. Tama-tama yung motor talaga dito sa pinupuntahan natin. Pagbaba mo, matraffic. Pag pinuntahan mo to, paakyat, at hindi ka na mag-iisip na baka walang parking doon. Dahil maliit yung motor, kahit saan pwedeng i-park, no? Tsaka dahil malapad yung gulong niya, may kalakihan kasing goma nito. Pagka medyo babanking mo ng konti, hindi mo feel na parang dudulas. Madalas sa mga pasyalan na ganito, liblib talaga na walang mga bahay sa paligid, pero dito, ang dami nakatira. Ganda rin, pero mukhang mahirap akyatin to ng mga nakabike. Sabagay, pagdating dito sa taas, patag naman. Ito na yung High Ridge, oh. Ayan yung entrance niya. Dapat pala dito na ako nagpicture kanina. Tara, pasukin natin at para malaman kung bakit ito yung sinuggest ng aking follower. So may nakapark na mga motor doon. Tanong natin kung pwedeng ipasok yung motor or dapat maglalakad na lang dyan. Pero hindi eh, dito yung parking. Kaya so meron siyang daanan eh, sementado eh. Try natin. Walang tao. Hindi kaya sarado. Bakit walang tao? Sir, good day. Open po? Open po. Saan po pwede mag-park kaya? Doon, sir. Dito po. Sige po. Nandito pa lingard eh. Ayun, motorcycle parking. Ito, gamit ko yung stick para medyo wide view. Wala kasi yung 360 camera eh, pero pwede na to. Aba, may natural falls dito.
So parang hotel to no? Ganda ng entrance nila oh. Restaurant pala to no? So may entrance pala, 100 pesos. Ilang books, sir? Tagalog po ma'am? Ay, ilan pa kayo? Isa lang po. Isa lang. Apo. 100 po, 50 pesos consumable po, sir. Then, free bottled water po. So yung High Ridge ma'am is hotel ba siya? Resort yan? Kuan lang, sir. Restaurant na pool. Ang rooms po under construction pa. Okay. So soon magkaka-hotel, ganun. Oh. Thank you, Yes, ma'am. sir. Thank you po. Pwedeng mag-breakfast ride dito. Kitang-kita yung city ng Cagayan de Oro dito. So Sunday ako pumunta dito, walang tao pa no? Siguro marami dito kung umaga pa. Yun pa ang kinagandaan dito sa wireless mic. Pwede siyang maging remote. Kapag pinindot ko, magre-record yung camera. Tulad nito, malayo yung hawak ko, di ba? Kasi mahaba to eh. Parang hindi mo naabutin kasi ang layo niya. Dito mo na pipindutin. Ayan, ganyan kalawak ang makikita mo mula dito. Medyo mataas din. Ganito naman ang harapan ng High Ridge. Napakapayapa no? Mukhang mas magandang kumain dito pag gabi. Dahil meron silang mga tables and chairs dito at makikita mo yung city lights. Meron din silang telescope Para sa mga kids naman, meron silang mini playground dito. Tapos, papunta ng swimming pool. Pababa siya dito. Maganda siya. Malaki din Mas maganda to kung may mga rooms pa, di ba? Para sa next destination natin, 3.2 kilometers away lang mula dito. 9 minutes ang biyahe. At mukhang pwede pang mag-off-road dito sa baba Sunday ako pumunta dito. Open lang pala. Okay, so ang High Ridge talaga is pinaka-the best puntahan kapag gabi. Ay, ito pala. Lumagpas ako. Pagka off-road pala yung Edens, masusubukan ulit yung suspension. Ang ganda ng suspension talaga. Or hindi lang suspension. Dahil siguro yung gulong nga, di ba? Makapal yung gulong niya. Full pack din yung experience natin. City ride, zigzag, bulubundukin, may off-road pa. Okay, dito sa Edens Solace, simple lang ang kanyang entrance. Sila ay open daily. Ang entrance fee is 20 pesos. Ayan yung entrance niya. Wow! May tiles pa Mas wild yung view dito. May mga bahay dun sa kaliwa. May mga kulungan ng hayop. So may nakatira pala dito sa loob. Daming aso din Ayun, dun pa lang talaga. Tao po! Bayad po. 20 pesos. Okay, sir. Ako lang po mag-isa. Wow. May playground ng mga bata. Okay, so mukhang napaaga na naman ako. Wow. Angas din. Kumbaga, kung ikukumpara natin doon sa High Ridge, mas budget friendly ito. Simple lang siya. At okay naman. Okay din pag gabi Ganda rin Yung High Ridge, yun ang ipinapakita niya banda doon. Dito naman sa Eden Solace, mga residential tsaka mga bundok. Yung sa kabila kasi more on yung mga buildings sa city. Tsaka ang maganda dito, yung pababa siyang ganon. So kahit saan ka magpwesto dyan, maganda pa rin yung view mo. Kasi hindi siya natatakpan ng mga tao. Ito naman yung itsura niya sa harapan. Wow, di ba? May mga kubo pa Ito yung astig. May duyan. Tapos may table, So, ganyan yung maging itsura mo niyan. Maganda pang family din. Tsaka napansin ko, sa dalawang napuntahan ko, talagang may playground sila. Kasi, alam mo naman, pagka pupunta ka sa ganitong lugar, automatic, kasama yung family mo, di ba? Sa ngayong summer ko siya ibinlog, okay siya kasi outdoor So, pag umuulan ng gabi, negative. Tsaka syempre, lupa. So, magpuputik-putik dyan. Okay, maganda. Nakaka-relax din. Medyo limited lang din yung oras ko at low budget lang din tayo. So, before 5 PM kasi, kailangan ko bumalik ng Limket Kai Mall para sa Suzuki Experience 2025 Mindanao. Pwede rin mag-rent ng cottage, 150 pesos. Kung gusto niyo ng medyo private, ayan, dito kayo. Tulad sila, may bagong dating isang family. May dala na silang kaldero. So, pwede pala dito. Napansin ko wala rin nagluluto Kung dun sa High Ridge, may restaurant dito, kayo magdadala ng pagkain ng galing. Ang next naman natin is Amaya View. 4.3 kilometers away. 11 minutes lang ang travel time. Alright, dito rin yung way niya, Ayan, paakyat ulit. Dito sa tatlong pupuntahan natin, at least mapagkukumpara ninyo Kasi iba-iba tayo ng trip So after natin dito sa Amaya View,
Doon ko sasabihin kung ano yung pinaka the best sa tatlo para sa akin. Marami din palang resort dito oh. Sa dami ng mga buildings doon sa place ng hotel ko, di mo akalain na may ganito rin pala. Para sa akin, pang family talaga itong mga pinupuntahan ko eh. Tapos yung first day ko dito, pang riders naman, yung Route 955. Wala na, dito ako. Doon yung kanto. May kanto dito sa kaliwa. Ang dami nakikisabit sa pickup eh, no? Uso dito yun eh, no? Sabi dito. Ayun oh, sasakay daw sila oh. Yung Amaya View dito yung entrance. Pero sarado yung gate. Sir, good afternoon. Yung Amaya View po, saan po yung entrance niya? Doon po, sir. Kita mo yung malaking puno, sir. Opo. Doon ka. Okay. Right. Okay po. Thank you po. Akala ko kung kailan Sunday, doon siya sarado eh. Okay, this way to Amaya View. Alright. So, ang ganda nung kalsada ha. Ito talaga, kahit di ko pa nakikita, mukhang pang big time tong Amaya View. Sa kalsada pa lang eh. Ayun lang, may off-road eh. Ibulsa ko muna yung cellphone ko, baka tumalon eh. Di naman ako siguro maliligaw. Matigas naman pala yung lupa. Angas na suspension. Ang ganda pala ng Abenis. Alam nyo, sa totoo lang, parang mas gusto ko to kaysa sa Bergman. Good vibes pa siyang gamitin dahil nakangiti siya lagi. Tsaka para sa akin, okay naman yung forma niya. Hindi naman ako naghahanap ng sportier look. Lalo kung ganyan naman yung, di ba, quality ng riding natin. Hindi sumakit yung tagiliran ko kahit na puro off-roading yung ginawa ko ngayon. Ito na yung entrance niya. Papa. Okay. Sige po. Taas oh. Ganda rin ng paligid oh. May tanim silang ganyan sa gilid oh. Ganda. Ang tingkad ng kulay ng halaman oh. Pang mayaman nga to. Grabe to, pang executive. May packet pa dun oh. Tingnan nyo yung motor. Hindi nahihirapan. Grabe. Ang ganda. Uy wow. Solid yun. May salamin pa. Ang taas. Sana makadaan ako dyan. Ito na yung ano, gate nila. Okay po. Oo, ang ganda. Alam nyo, napansin ko dito sa Cagayan de Oro, sa mga napuntahan ko, madalas nag-iiwan lang sila ng helmet sa mga motor nila. Tiwala sila sa parking nila. Yung mga gamit, kapote, bag, iniwan lang din. Dito yung drop-off area. At mukhang dito magbabayad, may cashier doon. May height requirement para sa mga bata. Ito yung entrance nila. Naku, mas mahal pa lang ngayon. Dito tayo sa all-in access para mapasyalan natin ang buo. Kasi yung orient kayo dito. Yung all-in access, ma'am. All-in access? Ikaw lang isa, sir? Opo, ma'am. Ano po yung pwedeng Yung magawa? all-in access, sir, is lahat na po yun, all amenities na po mapupuntahan mo. Without swimming lang talaga po Apo. siya in activities. Apo. Hanggang anong oras po kasi ito, ma'am? 9? Thank you po. Ganda ng mga halaman, no? Parang bonsai. Ngayon naman, nakamount sa dibdib ko yung camera. Kasi dalawa yung bit-bit ko. Then, kung gusto ko naman ilagay dito sa selfie stick natin, di madali lang dahil meron siyang quick release na ganito. Ma'am, ano po ba yung pinaka-the best na yung pagkakasunod-sunod ng dapat puntahan dito? Kasi baka pagtawid ko dyan, ma'am, babalik ulit ako. Ano? Pwede po sir sa pagkatapos nyo sa Noah's Ark, pagpunta nyo dito doon, makikita mo yung mga live animals. Yes, ma'am. Pagkatapos doon, pwede kayong magsakay ng safari car papuntang vineyard. Yung vineyard Oh. po is Grape Farm po yun. Yes, ma'am. Pagkatapos ng vineyard is Rock Chapel. Sakay din kayo papunta doon sa Rock Chapel. Okay. So, tama lang to, ma'am. Inuna ko to. Yes po. Ay, dito po na, tapos na kayo doon sa view. Ay, hindi pa, ma'am. Pwede Meron pa doon. mauna doon, tapos dito rin. Sige, ma'am. Thank you po. Mauna muna kayo doon. Sige, ma'am. May swimming pool. Ay, aquarium pala. Kala ko swimming pool. Mga koi fish. Ay, ang kapal ng salamin. May kainan sa baba. Oh. So, sa mga pinuntahan natin kanina, ibang view na naman to. Ibang side ng Cagayan de Oro. Ayla! Uy, grabe. Natatangay na sila. Hindi ko na nahintay lumipad yun. Baka maubos yung oras ko. Hindi kasi siya magti-take off kapag may yung hangin eh. Lalo na wala siyang propeller. Alright, this is it. Tatawid na tayo. Gumagalaw siya. Parang lumilindol. Grabe, ang taas. Wow.
Tapos may salamin pa oh. Grabe! Nakakalula. Tsaka gumagalaw siya oh. Nakakahilo. Grabe. Grabe, nakakalula. Bandang huli, ako na mag-isa. Ito ay mukhang matibay naman dahil bakal yung kanyang pinagtatalian papunta dito sa baba. Ayan oh. May safety net pa. At mukhang matibay naman. Ito hindi siya kahoy, no, mukha lang siyang kahoy, plastic siya. So doon tayo nag-park. Doon naman tayo galing kanina. Ang taas nito. Woohoo! Ay, grabe. Hindi ka pwedeng lumakad dito pag nakainom ka, no? Lalo kang mahihilo. Ay, ayun na guys, lumipad na. Ayun siya, oh. Ayan, so ganyan kalayo yung nilakad ko. Mukhang dito na yung mga hayop. Ah, ito na ngayon, Noah's Ark. Ay, may pagong, oh. Ito yata yung nangangagat, eh. Hello! Ayun, may iguana. Ano, gumagalaw, oh. Wow, ang ganda. Wala, may sawa. Yung ulo niya, oh. Hello! Akit naman tayo sa second floor ng Noah's Ark. Ang dami talagang gorilla dito, eh. Ayun, so sightseeing lang pala dito. Meron pa doon, oh. Dito may salamin. Ayan, dyan mo makikita top view yung ahas. Para pag umakyat siya sa puno na to. Kaso nagpapahinga siya ngayon, oh. Ito yung maganda, sa harapan ng barko. Gusto mo magpicture. Ayan, nakit ka dito. Masusolo mo siya. Ayan, oh. May mga ibon pala sa baba. Ay, grabe, ang taas. Ikutan natin. Grabe. Ang lawak. Ito yung pangalan niya, ma'am? Yung name po niya, Kakatu Parrot, yun po yan siya. Ayun. Nag-iba lang yung kulay. Si Blue Crown Pigeon. Oh, ito pa, oh. Sa labas lang. Baka tuktokin niya yung camera ko. Hello! Hello. Galing na, no? Proud siya, oh. Hello! Ito pala yung motor ko, eh. Naging totoo. Ito talaga, eh. Proud na proud, eh. Nagalit. Hello? O, ba't nakalabas to? Ma'am, nakalabas yung kabayo. Kaya niyang buksan yung gate niya. Saan banda, sir? Doon sa baba. Puntahan ko muna yung zipper. So, huwag muna tayong lalabas kasi paglabas natin, makalabas yung ibon, eh. Kaya meron silang tao sa gate. Uwi na. Sakto, mga kulimlim. Grabing pababa yan. Ang tarek. Grabe, ako lang mag-isa dito. Pero explore natin para pag kayo naman pupunta, may idea kayo, di ba? So, hindi pa harvest time ngayon, kaya wala pang pwedeng mag-pick. Ayan, ng grapes. Wow, ang cute. Dami pala, pero maliliit pa sila, oh. Pinapalaki pa nila. Sir, good afternoon po. Kailan po yung harvest time dito? Pagka, ano na? Ito, ma-harvest to, June, tapusan ng June. So, pinaka the best pumunta dito, July. Mga 400 pesos po pagka magpipick ng grapes. Okay. Ayan. Medyo malakas yung ulan. Yun! Nandiyan yung service. Swerte. Balak ko sana lakarin na lang. Dito naman tayo sa Lauris Hill. Doon pala sa hanging bridge kanina kapag umulan, sarado. Kasi madulas daw. So dito natin malalapitan ang helicopter. So dito pwede mag-wall climbing, pwedeng umakyat, oh. Kaso mukhang bawal niyan kasi maulan, no? May additional na bayad pag meron kang gustong itry dito like yung zipline, wall climbing. Para sa mga kids naman, ayan, pwede sila dito. Magkano yung bayad, ma'am, pag aakyat dyan? 250 po, sir. Pag nagabili ka ng zipline, naakyat ka doon, tapos ayun, mag-slide ka papunta doon. So naikot na natin halos lahat. Ang hindi ko lang napuntahan, yung swimming pool. Kaya babalik na ako ngayon sa hotel. Discuss natin kung ano ba yung napili ko
sa tatlong pinuntahan natin. Sa pagbalik naman sa hotel ko, 8.6 kilometers away lang from Amayas View. 20 minutes lang yung biyahe. Marami pang pwedeng puntahan dito sa Cagayan de Oro. So kung magtatagal man kayo ng 3 to 4 days, mapupuntahan nyo naman lahat. Bye bye po! Okay, para sa tatlong pinuntahan ko, ito yung masasabi ko, no? Yung una is bagay siya kapag magbe-breakfast ride kayo or magna-night ride. Motor man o nakabike. Maganda rin doon mag-dinner kung nakakotse naman kayo kasama ang buong family. Sa pangalawa naman, maganda siya kung gusto nyong kumain na niluto ninyo at mag-picnic doon. Ideal siya kapag tanghali, kagaya yung kanina. Sa gabi, okay din siya pero dahil nga may dala kang pagkain, magliligpit ka pa, iuwi mo yung pinagkainan ninyo. So, much better kung sa bahay na lang, di ba? Ayan, safety ito. May army pa, oh. Kasi kapag dinner, medyo pagod na tayo dyan kasi gabi na, di ba? So, dapat sa restaurant na lang. Yung pinuntahan kong una, yun ang magandang dinner. Ngayon, dito naman sa Amaya, maganda rin siya sa umaga, nakasama yung family. At pagka meron kang kasamang batang nasa 4 years old and above, mag-i-enjoy siya dun kasi, alam mo naman, malakas pa yung mga bata, malilikot, gusto tumakbo-takbo at makakita ng bago, lalo na sa mga hayop, di ba? Tsaka kung may mahaba kayong oras dahil nga yung pag-travel dito, medyo malayo-layo din siya, looban siya eh. Kung papipili naman ako sa tatlo, hirap i-decide eh, kasi may pamilya na rin ako eh. Pero kung solo ride lang, maganda yung pinakauna. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Ambing. At kung dayo ko naman dito sa CDO, okay yung hotel namin. Medyo bago-bago pa yung building. Hindi ko lang alam sa price kung affordable kasi hindi ako yung nag-book. Ano to, pamasada? Kasi may nakasalubong din ako, may bubong na ganyan eh. Buti hindi nalipad eh, no? Pero hindi naman siya mabilis magpatakbo. Kaso kung pamasada yan, wala siyang na-provide na helmet para sa back ride eh, no? Alright, so hanggang dito na lang tayo. Sana may na-port kayo sa aking video. At nais kong magpasalamat sa Suzuki Motorcycle Philippines dahil pinahiram nila ako ng masayahing motor na Abenis. At maya-maya ay mag-attend na ako sa event ng Suzuki Experience Mindanao. Alright, maraming salamat sa inyong oras. See you next vlog with 4Speed.